Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Hindi lang pala sa Camp Crame merong Chinese cell tower, kundi sa Camp Aguinaldo din. Kaya noong nakaraang taon yata ay pinatanggal ni Migs Zuberi ang cell tower na nasa loob ng Camp Crame mismo. At ngayon ay meron din pala sa Camp Aguinaldo at ito rin ay nakikita ni Rafi Tulfo. At ngayon ay gusto ni Rafi Tulfo na ito'y ilipat or gibain na yan. Kasi yan nga ay pwedeng Chinese spy tower kasi communication tower siya. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng ANC Digital News Channel. Itong tanong ko, ilang beses ko na naitanong to sa previous hearings. This is directed to our military sa AFP. Bakit pinayagan na magkaroon ng tower ang isang Chinese telecommunication company sa loob mismo ng Camp Aguinaldo? Hindi nyo ba nabit ito? Why was it allowed? And I've been asking this question time and time again, but nobody can give me the correct answer that people are expecting from you guys in the military. Kasi tower to yung telecommunication tower. Sa loob mismo ng Camp Aguinaldo, pwedeng yun ay nakaka-receive ng signal from the military kung ano yung mga pinag-usapan doon, ano mga activities, pwede mag-eavesdrop or something to that effect. Any other activities kayang ma-monitor nila through the signal sa loob ng Camp Aguinaldo. So why was it allowed? Mr. Chair, Your Yeah, Honors, Asik B. good morning. Your Honor, I do not have personal knowledge as to the tower po, but maybe we can provide you a detailed explanation, if any. We'll just consult with those offices actually handling the subject. Pero Asik, Asik Lawrence, last year and the year before that, I've been asking that question from the military and the DND, bakit pinayagan at hindi ako nabibigyan pa rin ng tamang sagot up to now? Why? Ito ako na lang ang sasagot dyan ha. Yung panahon na yan na nilagayan dyan, siguro mga 2018, 2019 kung saan si Digong pa ang presidente ng Pilipinas. Kaya kahit saan magtayo ang inchik ng kanilang mga gusto ay yan ay papayagan ni Digong dahil nga mabait siya sa China at meron silang gentleman's agreement ng presidente ng China. Kaya pwedeng kasama sa gentleman's agreement ang pagtayo ng mga communication tower sa Pilipinas na gawa ng Chinese na merong ikinabit na spy gadget. Totoo naman yan, kaya nga naman manan tayo eh. Matagal ng plano ng China ang manmanan tayo kung anong ginagawa at i-mapping ang buong Pilipinas para kung sakali na matuloy ang kanilang plano sa pag-atake sa Taiwan ay isali na nila ang Pilipinas kasi magkagulo na yan eh. Kaya hitting two birds at with one bullet. Isang putok lang ng China, dalawang tatamaan, Taiwan at Pilipinas. Kaya ginagawa nila, nag-i-spy muna sila, ibig sabihin mga duwag, di ba? Kung matapang pa yan, wala lang spy attack na kaagad, di ba? Bakit mag-i-spy ka pa? Ano bang plano mo, di ba? Bakit natatakot ka? Marami bang armas ang Pilipinas? Kaya kailangan pa ng spy-spy. Napaka ano naman ng China, napakaduwag namang bahag ang buntot eh. Pilipinas lang naman ito. Maraming nangyari nito noong kapanahonan ni Digong. Na sabi nga doon sa isang conspiracy theory ay marami daw itinayo ng mga cell tower na nakadirekta mismo sa China ang transmitter nito. Doon sa Fujian University, nandun daw yung pinaka-headquarters ng mga spy nitong mga inchik. Kaya pwedeng isa itong sa Aguinaldo at meron din palang sa ano dyan, sa Camp Crame na binanggit noon, pinatanggal ni Mig Zubiri yung sa Camp Crame natanggal na yata kasi hindi na naisama sa pagtanong dito ni Rafi Tulfo. Ngayon ang bago na nadiskubre na made by China na telecommunication tower ay nasa loob din mismo ng Camp Aguinaldo. Napakaturpi naman itong taga Camp Aguinaldo, no? Kung sino man dyan ang pinaka-commander, ay bakit nyo pinalagay dyan ang cell tower na gawa ng China?
Wala ba kayong intelligence na nagsasabi na, ops, delikado yan sir. Baka merong nakakabit na ano dyan, na gadget na mag-transmit ng ating mga communication. Grabe, wala bang ganong isip? Wala nga, dahil si Digong ang nagpaano niyan eh. Nag-approve niyan sigurado na merong basbas kay Digong ang pagtayo ng mga cell tower ng Chinese kahit nasa loob pa ng military camps na katulad ng Camp Crame at Camp Aguinaldo. Grabe talaga ang ano ng Inchik. Ang plano ng Inchik matagal na eh. Panahon pa ni Digong ang plano niya na imapping ang buong Pilipinas kasi meron ang balak. Kasama na yung Pugo. Ang mga Pugo hubs ay kasama yan sa bali yan yung naunang mga Chinese bases sa Pilipinas. Kaya binili nila yung buong isla sa Batangas ba yun? Cavite. Yung pag-aari ng mga Rimulya. Binili nila ang buong isla at gumawa ng Pugo City. Pagdating ng gira, gawin yun nila na ano. Gawin nila yun na isang parang ano nila, parang headquarters or outpost. Yung isang isla doon. At meron pang isa, yung malapit yata sa Subic Bay, binili din nila yung isla ng mga Inchik para manmanan ang Subic Bay. Grabe napaka ano ng Inchik. Napakaduwag, spy pa kung atake na para bakbakan na, di ba? Mga kababayan. So ito, patuloy tayo sa question and answer portion dito ni na Rapi Tulfo at itong taga Camp Crame. Ba't yung inaalaw yon na we're talking about espionage here, right? This is our main topic here. Pero ba't natin pinayagan yung isang Chinese telecommunication company na magkaroon ng tower sa loob mismo ng Camp Aguinaldo? Mr. Chair, I'm not privy to the construction of a tower within Camp Aguinaldo. Hindi mo alam, DND ka sa loob mismo ng Camp Aguinaldo? I do not have personal knowledge po, Mr. Chair, but if you can allow us like a few days to come up with a detailed explanation and we can present it personally. So next year ulit, sa pag-hearing natin next year, I'm gonna ask the same question and then you guys or anybody from the military will say, or DND na, I'll get back to you. Ganun ba palaging sagot? Kasi yun ang sinagot niyo sa akin noon eh. Ngayon, same answer na naman. We'll come up with a detailed explanation before the weekends, Mr. Chair. Okay. Before the weekends. Sana makabigay kayo ng magandang kasagutan kung bakit inalaw yon in the first place. And then pangalawa, kung iniisip natin na pwedeng gamitin ng China yon para mag-spy sa atin, ba't hindi natin patanggalin na lang yon? Well noted Pwede po naman sila magpwesto sa ibang lugar, ba't sa loob mismo ng kampo militar? Ayan, so yan na yung kaduda-duda. Kasi ang kampo militar ay ano yan eh, di ba? Exclusive yan. Hindi yan pwedeng pasukin ng mga negosyante dahil kampo nga yan eh. Merong mga classified yan na mga informasyon. Kaya hindi pwedeng papasok kahit civilian na kung sino-sino lang dyan, di ba? Ilalo na kapag telecommunication tower ng Chinese. Bakit gusto ng mga Chinese ilagay sa loob ng Camp Aguinaldo at ng Camp Crame? Ay para maniktik sila, di ba? Automatic na ma-receive yung mga signal ng communication eh, at ma-transmit automatic din sa China. Kung ganyan. Ang hina naman ng mga kukuti kung merong mga intelligence ito sila. Bakit hindi nila sinabi na delikado yung ganyan, sir? Huwag niyong payagan dyan itayo. Sino bang nag-utos dyan? Palagay ko si ano pa rin eh. Yung nandun na matandang nandun sa dahig. Kasi kung general lang ay hindi pwedeng magbigay ng permit na maglagay ng tower dyan eh. Kasi napaka-sensitibo ng mga impormasyon sa mga military camps, lalo na kapag may gera. Bakit dyan may palagay mismo ang tower? Isa pa, kahit walang ano yan, kahit hindi yan spy tower, ay delikado yan, baka matumba yan sa earthquake eh. At madaganan pa yung mga opisina diyan ng mga general sa loob ng Camp Crame. Kaya ano yan, danger yan, delikado yan kahit na hindi yan spy. Ilipat talaga yan eh, parang nakatayong poste yan dyan sa gitna ng Camp Crame eh, sa Camp Aguinaldo. Yung Camp Crame, natanggal na yata yun, nalipat na. Pero itong Camp Aguinaldo, nandyan pa rin. Ang tigas-tigas.
Kasi takot sila sa nag-utos eh. Siguro DDS yung general dyan. Kaya hindi matanggal-tanggal yung ano dyan. Dapat matanggal na talaga yan. Okay, meron pang isang na ano dito si Tulfo eh. Napuna. Tungkol sa kung paano nakapasok ang mga spy gadget ng mga Chinese na hindi nakita sa scanning. Sa pag-scan sa mga airport. Yun pala ay nagrenta itong mga inchik ng charter plane. Charter plane, yung mga private plane na galing mismo ng China. Inaano nila, nilirentahan para automatic na makapag-karga sila ng kargamento na hindi na dadaan sa mga scanner. Kaya ito pakinggan natin si Rapi Tulfo. Well noted po yung concern nyo, Mr. Chair, Your Honor, and we'll include it in our detailed explanation, which we hope to submit before the weekends, Mr. Chair. Okay. And this one is directed to the immigration, maybe? NBI? Wala. NBI. Kasi isa sa mga wino-worry natin paano nakapasok itong mga Chinese spies at na paano nakapasok yung mga equipment nila, spying equipments. Binabantayan niyo ba yung tinatawag na chartered planes, yung mga private planes na pumapasok sa bansa? Kasi I know for a fact, in fact, I've been saying this all along, many times already, na wala silang processing center. Unlike sa mga regular commercial passengers na dadaan ka sa immigration, pipila ka, maraming katanungan and all, pati yung bagahe mo dadaan sa x-ray bago pumunta sa carousel, kukunin mo. Pero pag sumakay ka ng private plane o chartered plane, ibabypass mo lahat yun. Hindi ka, ang mismong taga-customs and immigration pupunta mismo sa loob ng aeroplano mo or doon sa hangar para doon ka i-process yung dokumento mo and then wala na inspection sa mga gamit. Ito ako ang sasagot muna. Dapat hindi papayagan kapag galing ng China na mga chartered plane ay dapat hindi yon pinapasok sa ating airspace kasi galing ng China eh. Meron na tayong hidwaan sa China eh. Kaya kapag galing ng China, hindi na pwede. Kasi baka may kinarga na naman ng mga gadget na tulad ng ganyan. At bakit ba napaka-espesyal? Ang immigrant pa yung pumupunta doon, yung Bureau of Immigration pa yung pumunta sa eroplano eh. Para i-check yung mga inchikwakang doon sa loob. Napaka-espesyal naman ng mga inchikwakang na yan. Dapat hindi papasukin yan, yung mga eroplano na galing China. Kasi nga mayroon na tayong sa kanila ngayon. Hindi na tayo friend, di ba? Hindi na tayo best friend ng China. Panahon pa ni Digong yun. Kaya dapat hindi pinapasok yung mga private plane na yan ng Chinese. Meron tayong balikan dito, napansin ko to, itong mamang to. Bakit nga ba naka-face mask yan? Ayan, mukhang inchik eh. Baka mahalata ni Rapi Tulfo na inchik siya eh. Baka tanungin pa kung nasaan yung kanyang birth certificate. Baka matulad kay Alice Go eh. Bakit naka-face mask ka dyan? Wala namang COVID, di ba? Dahil ba ay mukhang inchik? Baka maano pa no? Kasi marami nang talagang inchik na infiltrator sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Lalo na sa mga military, maraming mga infiltrator dyan ng mga inchik. Kaya kapag inchik na muka ay imbestigahan nyo na. Baka isa yan. Okay, balik tayo dito sa tanong ni Rapi Tulfo kung bakit itong mga nagrerenta ng eroplano na private ay malayang nakakapasok at hindi na ini-scan yung mga bagahe. Sumakay ka ng private plane o chartered plane, ibabypass mo lahat yun. Hindi ka, ang mismong taga-customs and immigration pupunta mismo sa loob ng aeroplano mo or doon sa hangar para doon ka i-process yung dokumento mo and then wala na inspection sa mga gamit. Ito ba yung namomonitor nyo? NBI, sir? Thank you, good Senator. Mr. Chair, with the indulgence of the good Senator, I cannot competently answer on that as that is not within the mandate of the NBI. However, we try to do backtracking once there is already an arrest, and it's only while it's already late in the day
medyo huli na, that's the only time we would know na medyo may lapses. But again, it's not within the competence of the NBI, Your Honors, Mr. Chair. Thank you. So maybe ang NICA, National Intelligence Coordinating Agency, are you guys monitoring minomonitor niyo ba yung lahat ng mga chartered plane coming from China or any other countries for that matter, na lahat ng pumapasok dito, monitor sila? Kasi, again, sinabi ko na kanina, hindi na sila pumipila sa immigration. Ayan, so tama yan. Kailangan inspeksyonin talaga ng maigi. I-scan ang lahat ng kagamitan na karga sa mga chartered plane na yan. Lalo na kapag China, para sa akin, wag nang papasukin. Hindi, sumakay sila ng passenger airplane. Bakit mag-private plane ba? Kung mag-private plane, meron ngang dalang ano yan, pinagbabawal sa Pilipinas. Dahil nga, bakit nagre-renta pa ng private plane? Pwede namang sumakay ng mga Airbus galing China to Philippines, di ba? Biglang sabihin yan, may tinatago sa eroplano kasi malaya pala sila doon eh. At yung Bureau of Immigration pa yung pupunta sa kanila at i-record sila, napaka-espesyal naman. Siguro may lagay yan. Kung wala, sino pang pupunta doon, di ba? Taga Bureau of Immigration ka, tapos pupunta ka doon sa airport, sa hangar ng mga insik na yan, tapos wala kang matanggap, siguradong meron. Kasi wala nang imik hindi na tinitingnan yung mga bagahe. Kaya yun ang dapat kapag eroplano galing ng China na private, salubungin ka agad ng mensahe sa airspace pa lang na huwag kayong dito, maglanding, kayo'y arestado. Kasi hindi na nga tayo best friend ng China Alam natin na yung mga pumupunta galing ng China may mga daladala yan na mga items na pinagbabawal sa Pilipinas, lalo na yung mga spy gadgets. Alright, anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, tungkol sa pangingispiya, gumagamit ng cell tower, gumagamit ng chartered plane, ang mga insik para lamang malayang makapasok sa Pilipinas at makakuha ng mga impormasyon, lalo na sa mga kampo ng ating militar. Paki-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lalago ang ating channel na ito. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.